Boss, paano ireklamo yan? Napakataas ng interest. So, itong comment na ito, doon sa isang video ko about kay Bill Ace na meron akong overdue sa kanila. Pero bago ang lahat, maglalambing ako na pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At para sa mga updated na mga honest Ola reviews, ay paki-like lang po. Malaking tulong din po yan sa aking channel. Malaking tulong din po ang inyong pag-share. At para updated po kayo sa mga aking videos about sa pagre-review ng mga Ola, ay paki-hit lang po yung notification bell para sa mga videos natin about dito sa mga online apps. At disclaimer, hindi po ako nagpo-promote, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online apps. Sinusubukan ko lang po siya, nire-review ko, sinisilip para malaman natin at kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience about this online apps na sinusubukan nating applyan o utangan. Okay, yun lang po. At ito kasi sabi niya, no, boss, paano reklamo? Yan, napakataas na interest. Yan yung video galing doon sa akin, sa aking main channel, yung janitor, na kung saan 1 year overdue. Dati na medyo matagal yung video na yon, pero ngayon ilang taon na yung overdue ko na yon. No? Pero, ulitin ko, Bill is legit na apps. Alam ko, BSP rin sila, at alam ko, magtatayo na rin sila ng bank. Yan ang balita ko. But the problem, no, hindi ko mag-gets yung sinasabi yung mataas yung interest. Kasi yung interest po, ibang usapin, at ibang usapin din po si penalties kapag nagkakaroon tayo ng overdue. In my experience, I will share ko lang muna yung experience ko sa kanila. No? Yung 5,000, in just 3 months, 500 lang po ang tubo nila. Kaya nagtataka ako bakit daw malaki ang interest. Hindi ko mag-gets kasi taon na po yung akin, no. I will admit na 2 years mahigit na hindi ko na mabayaran kasi kailangan bayaran siya ng buo, one-time payment. Pero may nagsasabi sa akin na meron daw silang promise to pay na pwedeng hulug-hulugan daw at kung paano mabayaran ng isettle ng paunti-unti. Pero hindi ko pa siya nasusubukan. Pero hinihintay ko rin po yung offer nila na one-time payment. Pero either baka December, may mga offer siya ng ganyan. Pero yung sinasabi nung nagtanong sa akin is mataas daw ang interest. Linawin ko ha, hindi po ganun kalaki ang interest. Kasi dati, in my time, during that time, alam ko ang penalties ko lang kapag nag-overdue, nakalagay doon is parang 3 pesos to 5 pesos. Pero after that, mga ilang months, meron ako nababasa na mga comments o mga nakitang comments about na tumaas daw yung penalty. Kasi yung interest, ibang usapin yun eh. Kasi pag nag-overdue ka sa month na pecha mo, di ba, sa month mo, nag-overdue ka ng isang araw, ang nabalitaan ko parang tumaas daw ng 50 pesos. Then, meron doon sabi, 100, something like that. I don't know. Paki-comment na lang po sa video ito kung ano po yung experience nyo ngayon kay Bill Ace. Pero, hindi ko masasabi na talagang mataas ang interest niya. Kasi, napakaliit lang po talaga ng tubo niya, ng interest niyan. Siguro dahil sa penalties lang po kayo nagkakaroon ng problema. Kaya hindi nyo mabayaran. Ngayon, yung katanungan nyo paano i-report itong kasi sa laki ng interest. Tandaan ninyo, ang proseso po ng SEC sa mga interest na hindi kayo nagkakasundo ng lender o ng online lending apps at tayo mga borrower ay dapat tayo muna yung nakikipag-usap sa kanila. Kumbaga, once na hindi natin kayang bayaran at sisingil tayo, dapat kausapin muna natin. Pagka hindi tayo nagkasundo, diyan napapasok yung mediation na kung saan papasok na yung report nyo kay SEC. Yun ang pagkakaalam ko. Yun yung kanilang due process about the interest. Kasi sila po yung nagbibigay ng rehistro dito sa mga online lending apps at sa mga lending companies, sa mga financing companies. Makipag-ugnayan muna doon sa borrower o sa lender bago pagka hindi nagkasundo, tsaka lang pwedeng i-report kay SEC. Tapos tsaka mamamagitan si SEC about that kung sakasakaling may nilalabag doon sa ceiling of interest rate na 15% per month. Yun po yung pagkakaintindi ko. Ulitin ko ha, hindi kasi tayo pwedeng basta-basta report lang kay SEC kahit na meron akong doubt sa kanila. Talagang as in may doubt ako ngayon sa kanila dahil nga yung moratorium ay tinanggal. Samantalang nung panahon na yon, mga past few years is may moratorium nga pero mas dumadami rin yung OLA. Di ba? Kaya medyo issue lang sa akin. Yun lang po yung katanungan ko kay SEC. Walang ibang masamang tinapay about my statement about this. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo. Makapag-ugnayan po muna kayo kay Bill Ace at ako hindi kayo magkasundo. Pero alam ko mayroon silang waive penalties. Once na nakipag-coordinate kayo, meron, alam kong sinasabi nga ng
promise to pay na kung hindi nyo kayang bayaran ng ganong kalaking halaga, alam ko meron something kung kaya nyo 1,000 per month, 500 per 15 days, ganun. Siguro, baka magkaroon kayo mas magandang ugnayan ng kay BDS para ma-waive yung mga penalties and charges na sinasabi nyo mataas daw yung interest na, ulitin ko ha, hindi mataas ang interest. At hindi po ako nagpo-promote ng BDS. Sinishare ko lang po yung aking experience at yung aking mga nare-research about this online lending apps na isa sa mga maaasahan naman talaga na OLA. At ngayon magkakaroon na nga ng bangko as in talagang tawag branches ng bank sila. Yun pagkakaano ko sa balita sa kanila. So, kung may problema kayo, ulitin ko, makipag-ugnayan po muna kayo sa kanila. At kung gusto nyo silang i-report, pag hindi kayo nagkasundo, it's better sa kanila, then tsaka papasok kay SEC. Pag hindi kayo nagkasundo, tsaka lang mga mamamagitan ang SEC dyan. Kapag talagang, ulitin ko, pag hindi kayo nagkaugnayan o nagkaintindihan about sa interest, sa penalties at sa mga charges na ipinapataw nila sa inyo. Ulitin ko ha, kasi meron tayong pinag-usapan dyan na terms and agreements kung okay ba sa inyo na yung penalties niya is magiging 50 pesos per day kapag lumagpas kayo sa due date ninyo. Yun lang po may papayo ko sa inyo. Na ulitin ko, makipag-ugnayan po sa mga online lending house bago mag-file ng complaint sa SEC. Yun po yung due process niyan. At kung sana nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong po ang pag-like, pag-share, at marami pong salamat sa video ito ay sana nakatulong ulit sa inyo. Ulitin ko ha, baka may magtanong naman, kaya pinapaulit-ulit ko. Makipag-ugnayan muna doon sa OLA bago mag-file ng report sa SEC o sa mga ahensya ng gobyerno na sasakupan ng mga online lending apps. Marami pong salamat sa uulitin.